3. Ako nga po pala si Miss Clarice S. De La Cruz. And ako nga po pala si Denise P.A. And ako si Josh Andre D. Eusebio. John Stephanie Nate here. And we are the Talkies Podcast! Now we have here 3 cards with 2 topics and the other one is a lesson. Ano ba kasi ang tingnan natin? Ano naman ito? O, ano yung Ang sabi nakalagay? dito, in the exact moment na galit ka, what should you do first before speaking? Sino ang unang sasagot? Sige ako. At dahil dyan, si At Josh. dahil ikaw ang bumunot, ikaw Ako ang na. sasagot. Alam ko namang ako yung una eh. So, in the exact moment na galit ka, what should you do first before speaking? Kasi usually ang ginagawa ko, kinakalma ko yung sarili ko. Alam niyo yung parang titikom ko yung bibig ko. Kasi may lumalabas talagang masama sa bibig ko pag galit ako. I agree. Kaya, Same. before we speak, we should be calm. Yes. Kasi kung ang laman ng isip at puso, ang siyang lalabas sa ating bibig. Kaya kailangan natin pigilan ito pag tayo'y galit. Yan lang. Ginagawa mo ba talaga yan? Example nga. Example nga, paano? Example. Siyan pala to. Siyan pala to. Sagutin mo, ikaw naman. Di ba mabunod tayo isa pa? Hindi, ikaw. Okay. Naman siya. And what should you do first? Actually, hindi kasi ako nagagalit eh. Like, real. Diba? Hindi ako nagagalit. Hindi ako nagagalit. So- Pero kapag galit ako, nagpapatugtog lang ako ng worship song. Tapos ayun, like, ayun lang, like, literal. Yes, sobrang nakakabait. Yun yung ginagawa ko talaga. Parang kunin Hindi ko kasi alam kung paano magalit. Like, hindi naman sa kung paano magalit. Parang hindi ko lang kayang magalit sa tao. Lalo na pag close ko, gano'n. Or kahit sa ibang tao. Parang ayoko kasing ibalik nila sa akin. Gano'n. Ako naman, siguro kasi dati talaga wala akong pakialam kung ano masabi ko. Go! Ganun ako. Pero ngayon, katulad nung kay Josh, kumakalma din muna ako tapos Paano ka na? usually hindi na ako nagsasalita. O basta pag di na ako nagsalita, alam na ng mga tao yun. Ganon. Ikaw naman. This is a pass the Kasi message. dahil bata pa kasi ako, so hindi pa ako mature. Grabe naman yun. Hindi, joke lang. Kapag ano kasi, kapag napupuno ako sa isang bagay, sasabog na ako, wala na akong pake. Hindi ko na iniisip. Ano? Sabog ng ano? Appreciate ko. Uy, hindi. Pero kapag sa close friends ko, iniisip ko siya mostly. Dapat sa close friends. Pero kapag kunwari, sila Jodel, ganon, talagang, Si Jadel talaga. talagang thank you Lord. Ganon. Talagang pumili siya. Mama, Lord, ikaw na bahala. Lord, ikaw na bahala sa akin. Ganon. Sana ko hindi Ikaw ko na bahala sa So yung parang parang bago tayo magsalita, ang gagawin dapat natin, we should be calm muna. Kasi mamaya, pag nasa tayo, sa tense tayo, ng galit tayo, sa part na yun, talagang nilalabas ng masama sa bibig natin. And syempre, dapat din meron tayong faith kay God and mag-pray before tayo magsalita. Amen. Yes. Yan yung At pinaka-pala. dahil dyan, mag-pray si Dave. Ay, hindi ganun. Sige na, proceed tayo sa second card. Okay, so next topic. Next topic. Stop it. Ikaw nga, ikaw unang pumunot. At dahil sino bubunod? Ikaw. 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 Kasi Josh and Okay. kasi ka sa Dapat si Denise naman eh. Ikaw na. Sa amin na yung lesson. Ay. Okay. What are common triggers? So, sige, connect na lang natin siya sa first question. Kung ano yung mga common triggers kung ba't tayo nagagalit. Ako naman personally, yung inuubos talaga yung pasensya ko. Like yung mga makukulit na galit, yung ganun. Toxic lang. Yung mga toxicity na tao. Ayun lang. Ikaw. Pero hindi ako nagagalit. Like real. Basta na, wala ka sa topic na to. Paglaban ko, hindi ka nagagalit ah. Ako sa akin, nagagalit lang naman ako kapag like kapag may jokes about sa akin, tapos parang nafe-feel ko na below the belt na siya. Like, yes, hindi naman sa ganun. Like, for example, parang sa kanila, nakakatawa yun. Pero para sa akin, parang nakakatawa ba yun? Parang nakaka-offend naman yun. Ganun. Parang lalo na pag sa physical ko, ganun, and sa mga, nakaka-insecure kasi, diba? Kaya doon lang ako nagagalit. Hindi naman parang super nagagalit. Parang syempre, sometimes iniisip ko din na, pag nagalit ba ako, may magagawa pa ba ako? Is nasabi niya na sa akin. Ganun. Sa akin naman, feeling ko lang naman tayo naka-experience na nito. Ayoko yung sasabi, yung may mga
di ba may magkaaway. Yung isa magpaparinig. Tapos pag nalaman ng isa na nagpaparinig siya, sasabihin ng isa, wala naman siyang sinabing pangalan, hindi naman siya ikaw. Ayoko nung ganun kasi, magpaparinig ka ba kung wala kang kaaway? Sino ba yan? Oo naman. Trigger na, trigger. Hindi. Basta yun yung ayoko, yung sasabihin mo nagpaparinig kita, tapos sasabihin mo na hindi mo naman siya pinaparinggan, ganito, ganyan. Ako, yung mga nagbabasketball sa likod. Sila talaga? Hindi kasi, alam kong pinakaya ko talaga yung super ingay to the point na kahit na serious yung usapan, nag-iingay pa din sila. Kasi like, alam ko naman na maingay ako. Aminado ako na maingay ako. Pero kasi at some point, may mga topics kasi na kailangan na serious ka and kailangan mong manahimik bago ka mag-talk ng ganon. Ito talaga yung pinakaaya mo kasi baka masabunutan kita. Pero siguro ang magandang gawin natin sa mga triggers natin, yung mga nagtitrigger sa atin, siguro ipag-pray natin. Kasi kailangan natin ibigay and surrender kay Lord yan. Kasi nga, tawag dito, pag hindi natin surrender kay Lord, patuloy siyang mag-trigger sa atin. So, feeling ko kailangan natin mag-proceed dun sa lesson. Kasi tawag dito, nagkaroon na tayo ng sharing sa mga encounters natin, sa mga bagay na nanggagalit sa atin, di ba? Pero ano naman ang mapupulot nating lesson mula sa podcast natin ngayon? Siguro. Ako napupulot. Feeling ko, how can faith help in both struggles daily? O, diba? Sabi natin, sabi kasi, how can faith help in both struggles daily? Sabi natin, struggle natin yung mga nag-trigger sa atin. Paano makakatulong yung faith natin? Kung may faith tayo, paano makakatulong to para survive natin yung araw natin, di ba? Personally, makakatulong ito kung pag may faith ako. Kasi yung faith parang, parang reason siya to not give up or hindi magpatalo sa kalaban. Kasi tawag dito, madami talagang mangiinis sa atin sa mundo. Pero if you have faith, hindi ka magpapadala doon, hindi ka magko-compromise. Kasi yun yung ngayong goal nila mag-trigger ka, magalit ka, or mainis ka, or magkasala tayo, di ba? Pero yun nga, if you have faith, kailangan natin labanan to at malalabanan natin. So, doon siya sa way na yun nakakatulong sa akin. Na parang, imbis na pansinin yung struggles ko, pinapabayaan ko na lang. Ikaw, Mitz. Wala na akong sagot, sinabi niya na lahat eh. Siyempre, meron tayong personal. Pwede sa kanya na lang yung focus. Kaya nga eh. Oo, Oo, sa kanya na lang. Subtract na lang Ako. kami. Sa akin, nadagdagan ko na lang din siguro yung kay Joash. Yung faith kasi sa akin, parang kapag naniniwala ko na, kapag naniniwala ko kay Lord, parang hindi ko na iniisip na, hindi na nakaka-apekto yung mga sinasabi nila sa akin kasi nakafocus na lang ako kung ano yung gagawin ni Lord sa akin sa araw na yun. Parang siguro may ibang plano pa si Lord para bigyan ako ng mas mahabang time para hindi isipin yung mga sinasabi ng mga tao sa akin. And naniniwala din ako na merong plano si Lord para sa akin na hindi ko ma-feel yung mga sinasabi nila about sa akin. Sa akin, parang nasabi na talaga nila lahat. Sabi na nila lahat. Okay na, kayong dalawa na lang. Kayong dalawa na. Siguro, dapat talaga i-surrender mo lang lahat kayo. Tapos, prayers lang. Kasi sa kanila naman, may balik naman talaga. Oo, may Baka kaya kayo. yun. Kumbaga si Lord na bahala sa Si Lord na talaga bahala. Ayun lang. Ikaw, Denise. Ikaw na. For me kasi yung mga comments ng ibang tao, especially from the people na like, alam mo naman sa sarili mo na kahit anong sabihin nila is walang effect sa'yo, I feel like hindi mo na kailangan pakinggan. Because yung opinion lang naman na kailangan mo is from the people who really wants the good for you. And then, since we're on the topic na kay Lord, si Lord kasi, since He made us, I feel like yung mga comments na yun, wala na lang yun sa atin eh. Kasi si Lord na gumawa sa atin. But still, we're still imperfect. So obviously, may mga comments na kailangan tanggapin natin ng totoo. And then yung iba is pasok sa kabila, labas sa kabila. Ganun na lang. Yes. And syempre, para din sa mga ibang nakikinig, dapat mas maging aware din tayo sa mga sasabihin natin sa ibang tao. Kasi paano pag sinabi nila sa atin yun, di ba? Anong mafe-feel natin? Ayun nga. So, yun nga, we really have to build our faith and kailangan nating mas magpalalim kay Lord. Kasi tao dito, andyan lahat ng tukso and struggles and lahat ng magti-trigger natin sa paligid natin.
at hindi siya mawawala. Pero ang mangyayari lang, pagka naniwala tayo at nagtiwala tayo kay Lord, hindi na tayo maapektuhan ng mga triggers na yun. Dahil patuloy nila tayong atakihin, pero hindi nila tayo matatalo. Diba? Yun lang naman yun. So, kailangan, or mas magpalalim tayo kay Lord. And hindi tayo magpapatalo sa mga kalaban. And do not compromise sa mga nakikita natin sa worldly things. Yun lang. Yes, God is good. Wrap it up. Wrap it up. Ayun nga, nakaka-bless yung mga pinag-usapan natin ngayong Totoo. araw. At sana marami silang matutunan sa narinig nila, di ba? Kaya nga sinasabi ko sa inyo that every gising is a Blessing! pero hindi naman po yung sinabi ko na blessing, wala na tayong mararanasan na paghihirap or struggles. Ang sinasabi ko that every gising is a blessing ay meron tayong kakayahan para ma-overcome lahat ng mga pinagdadaan nating hirap. Kasi nga, hindi naman ibibigay sa atin ni Lord yung isang paghihirap kung di natin siya kaya. Kasi alam ni Lord na kaya natin gawin yun and kaya natin lampasan yun. Tinetest niya lang tayo. Tinetest niya lang yung faith natin. And once again, I am Josh Andre Eusebio. And I am Mitch Clarice S. De La Cruz. Ikaw talaga. Sige, tuloy mo lang. And I am Denise Piab. Jan Stephanie natin here. And we are the Talkies Podcast. See you on our next podcast.